Pag walang kapayapaan sa puso mo, kung walang rest, walang kapahingaan sa puso mo, ano lagi ka? Gising ka lagi. At para mapayapa ka, akala mo, masasatisfy ka ng ng social media, ng YouTube, ng internet, masasatisfy ka ng pagkain, kung ano-ano pa mga kapatid, pinapalitan natin. Pero ang solusyon lang talaga sa maayos na pagtulog, mga kapatid, surrender. Alam nyo ba mga kapatid kung ano yung ayaw natin i-surrender sa Panginoon? Ayaw natin i-surrender yung pagiging makasalanan natin. Hindi ko sinabi mga kapatid na kailangan maging banal ka agad tayo. Ang sinasabi ko lang, bakit hindi mo masabi sa Panginoon na makasalanan ka? Sa harap mismo ng Diyos, ayaw mo pa talagang aminin. Humihingi ka ng tawad sa Panginoon para lang makahingi ng tawad, para mapatawad ka, para hindi ka makapunta sa impyerno. Pero deep within your heart, hindi mo talaga na-feel na may kasalanan ka. Alam mo makasalanan ka, pero ayaw mong aminin yung mga kasalanan mo sa harap ng Diyos. Tama, mali? Kasi mahal mo yung mga kasalanan na sa'yo, or hindi mo siya ma-identify kasi pilit mong tinatakpan ang mata mo. At ayaw mong pakinggan ng banal na Espiritu. They do not make a complete surrender to Him, and they shrink from consequences. Kasi baka pag isinurrender ko to, baka mawalan ako ng trabaho. Baka pag sinurrender ko to, baka mawalan ako ng sweetheart. Baka pag sinurrender ko to, baka mawalan ako ng kasikatan. O baka mawalan ako ng pera. O mawalan ako ng kaibigan. O baka mawalan ako ng kaligayahan. Baka mawalan ako ng kapayapaan. Pag sumisikat ka, mas delikado ka. Pag yumayaman ka, mas delikado ka. Pero pag bumabagsak ang buhay mo, praise the Lord. Amen? Bakit? Para maintindihan mo na kung wala ang Panginoon, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya purihin mo ang Panginoon kung walang-wala ka. Bakit tayo nagsisisi? Hindi dahil makasalanan tayo, hindi dahil na-realize mo na makasalanan ka. Kaya ka nagsisi kasi na-realize mo na kahit napaka-makasalanan mo, napakabuti ng Diyos para tanggapin ka. Kaya ka nagsisisi. Amen? Paano kung hindi ka nagbago? Paano kung hindi ka nagsisi, hindi ka na makakalapit sa Diyos? Just as you are, habang nagre-rebelde ka sa Diyos, lumapit ka sa Kanya. Habang galit ka sa Diyos, lumapit ka sa Kanya. Habang hindi mo siya naintindihan, lumapit ka sa Kanya. Habang hindi ka nagtitiwala, lumapit ka sa Kanya. Sabi ng iba, kailangan tama ka muna bago ka makalapit sa Diyos. Kailangan mo. Hindi mga kapatid. Lumapit ka sa Diyos habang wala kang kwentang tao. Kasi ang kwenta mo hindi nanggagaling sa sarili mo. Ang kwenta mo ay nanggagaling sa pagpapahalagang meron siya para sa'yo. We are recommended to God because of our necessity of Him. Ang pinakamataas daw nating rekomendasyon sa Diyos ay hindi yung kakayanan natin, kundi yung kawalang kakayanan natin, kaya tayo lumalapit sa Diyos. Sa Diyos, kaya ka mag-a-apply kasi sablay ka. Amen? Pag hindi ka sablay, usually hindi ka makalapit sa Diyos. Hindi ko sinasabing kailangan mo magpakasablay. Pero pag nasa yung banal na Espiritu, marirealize mo lagi na kulang ka. Amen? Pagka wala sa yung banal na Espiritu, pakiramdam mo kumpleto ka. Mga kapatid, pagka sa isang araw, pakiramdam mo kumpleto ka, kabahan ka. Pero sa isang araw, parang lagi kang insecure. Lagi kang parang aligaga. Lumuhod ka, makakaranas ka ng kapayapaan galing sa Diyos. Ang taong malakas, mahina sa Diyos. Pero ang taong mahina, malakas. Bakit? When we are weak, God's strength is made